Magandang hapon po, Mr. Chairman. Totoo po yun. Ako po ang nakapangalan dito sa condominium unit na ito, pero hindi po ako nagmimi-ari. Kaya po, ang gusto ko malaman, paano nangyari yon? Ginamit lang po ang pangalan ko. Okay, pumirma ka ng deed of sale? Nung binili mo, pumirma ka? Hindi ko matandaan kung anong document yung pinirmahan ko kasi medyo matagal na po ito. So hindi ko po alam kung deed of sale or deed of donation. So hindi ko na po matandaan. Okay, tapos, so, kung hindi ka owner, sino ang tunay na owner? Ang ating pong Vice President ang talaga nagmimi-ari po nito. Okay, paano mo nasabi yon? Kasi nung panahon po na na magkasama pa sila ni Vice Mayor Mercado, sinabi po sa akin ni Vice Mayor Mercado na kung pwedeng gamitin yung pangalan ko para ipangalan dito sa condominium unit na ito. So pumayag naman po ako. Ano po kapalit? Wala pong kapalit, Your Honor. Pero sure ka na may naalala ka, may pinirmahan kang dokumento in relation to your purchase or acquisition of this condominium unit? Meron po ako naalala, kaya lang hindi ko na po matandaan kung anong dokumento yun. Pero meron Opo. kang pinirmahan. Yes, Your Honor. Kasi ang isa kong concern ngayon is tinitignan ko yung yung anong tawag mo doon, the prevalence of forging documents. Na nakita natin sa mga PDAF, ibang mga government scams, and dito rin sa kahit si Engineer Chanova, sabi mo, bidding documents, sometimes pino-forge. But in your particular case, naalala mo talaga, you participated in a transaction. Naalala ko po, meron po ako mga pinirmahan na dokumento rito. Okay, so yung alegasyon mo na si Vice President Binay ang may-ari ng unit mo ay galing lang sa information ni Vice Mayor Mercado. Siya lang nagsabi sa'yo. Noon po kasi, ginamit po ito ni Vice Mayor Mercado, ito pong unit na ito. So after po na pagkatapos niyang magamit yung unit, so isinurrender niya na po niya ulit kay Vice President Binay. Paano mo alam? Yun po ang pagkakasabi sa akin ni Vice Mayor Mercado. Okay, ikaw ba yung nagbabayad ng real property taxes mo rito? Wala po akong binabayaran dito. Yung mga condominium dues mo? Wala rin po. At hindi pa naman ano tawag doon na delinquency sale ng local government unit. Wala pong binibigay sa akin ng pamunuan ng DepEC na kahit ng mga statement. So wala pa ako natatanggap na kahit na galing sa kanila. So, hindi mo to pinakialaman, hindi mo to pinarenta. Ang totoo po, hindi pa po ako nakakarating dito sa unit na ito eh. Okay, pero yun na nga, from your testimony, never naman kayo nagharapan ni Vice President Binay when he was mayor to talk about this unit. Wala. Hindi po ako pinagkaharap ni Vice President Binay, si Vice Mayor Mercado po. Oo nga, yung informasyon Opo. mo nga galing nga kay Vice Mayor Opo, opo. Mercado. So, okay. So wala naman naghahabol sa unit na yan. Sa'yo. Walang sinasabing mag-execute ka ng dokumento, ibalik mo sa akin o ilipat ang pangalan sa akin. Wala po naghahabol sa akin, pero nung nagpakuha po ako ng dokumento nito sa Register of Deeds, Opo. nakita ko po sa likod na meron na pong annotation dito sa likod. Ano po nakasulat? Nakalagay po dito yung Notice of Assessment filed by Judith Duabit Vasquez, Delpin S. Castro Jr. and Salvador M. Hardenil Jr. Ito po yung mga Board of Directors ng DepEC Condominium stating that a line consisting of unpaid assessment dues and related charges in the amount of 247,985.87. So notice of assessment po ito. Ipinail po nung March 1, 2011. Anyway, yung halaga naman ng condominium, mas malaki dyan, di ba? Hinabol ka ng 247, tama? Plus? Opo. 1,000, Opo. Pero yung halaga ng unit is definitely greater than.
Mga magkano yung mga, may idea ka, Mr. Oliva? According po kay Vice Mayor Mercado, siguro po nasa mga 18 million daw po ang halaga nito ngayon. Ba't gano'n ba kalaki? Ang floor area po nito is 150 square meters po ito na unit. So diyan mo lang kinukuha sa dokumento kasi hindi mo man lamang nakita, no? Hindi po.